So, anong nakikita mong difference ng pagdadrive dito sa UK versus sa Pinas? Sa UK po, hello. oh, let's go. Okay, mauna ka. Hello ka-vlogs. Today is Saturday. Oh, unang araw sa buwan ng Marso. At unang drive din ni Aizel sa sasakyan namin papunta sa work. So, every Saturday, once a week lang po siya nagwo-work. Part-time lang po niya yan. Kung saan ako nagwo-work. And, naalala niyo yung last nating video. Dito namin siya sinurprise. Pag bungaw niya dito, nakita na niya agad yung sasakyan. So, nagpo-frozen yung mga sasakyan, mga kabilogs. Frozen, kung makikita nyo, ayan o. So, kung mapapansin nyo po, yung sasakyan namin, hindi na siya frozen kasi bumaba na yung mag-ama kanina habang naliligo ako. Nilinis na nila mag-ama at nag-test drive sila ng 30 minutes. Wow! Yay! Relate na po. Relate na po ako sa trabaho ko. So, yung schedule po ni Aizel ay 7:45. Ngayon po, 7. Ako po ay 7:34 na. 10 minutes na naman. Ready na po kayo? God bless our church. So, let's go! Unang araw. Unang gamit niya ng sasakyan. Ito yung bahay namin, mga kabilogs. sarap po mag-drive kapag maganda ang kotse. Talaga ba? Ibang-iba po talaga yung feel. Ibang-iba. Happy to hear that. Na-excite tuloy ako. Kasi sa Monday po, mga kabilogs, gagamitin ko na rin tong kotse. Kasama ko yung instructor ko. Mahawakan ko na rin siya. Sa wakas. Sa wakas. Ilang oras po kayo? 2 hours? 2 hours ulit. Every Monday, 2 hours ang aking lesson. Oo nga po ba, dati pa yung pedometry po. Yung sa speed limit po. Nakikita nyo po agad yung number. Oo. Dito po, yung may wala. Hindi nyo ba nakikita? Alam nyo po yung may araw parang orasan. Oo. Ganun po. Diyan wala. Ganun po dito. Yung parang orasan po ba? Yung may nakaturo. Oo. Hindi pa yung mismong number. Okay. Ibig niya sabihin po, yung digital. Yung sa instructor po namin ay digital. Dito, analog pa siya. Gets nyo po yan, mga kabilogs. Okay. Ang biyahe po papunta sa aming work ay 30 minutes. I mean, take 2. 7 minutes lang po. 7 minutes lang po ang biyahe. Malapit lang po. Malapit lang po. Pero kung lalakarin mo, almost 1 hour. Kailan ka natutong mag-drive, Aizel? So una po ako nag-drive nung bata pa po ako, mga 12, 13, gano'n po. 12, 13. Anong sasakyan yung una mong nahawakan? Van po, yung kulay itim, yung lagi pang sira. Tapos, seryoso na po talaga akong nag-umpisa mag-drive, mag-aral. 14, 15 na po ako. Seryoso na yun? Yun na yung tuloy-tuloy na? Opo, gano'n. Kasi meron po kaming business sa Pilipinas, sa mga bago po sa ating YouTube channel. Meron po kaming water station. So obligado siya. Hindi pwedeng wala siyang gagawin. Obligado siya ng daddy niya na tumulong. So doon siya natuto. Alam niyo naman sa Pilipinas, 'di ba? Pasintabi po. Pero sa Pinas kasi pwede ka mag-drive nang wala ka pang license. Yun yung reality, mga kabilogs, diba? Pero dito nakakatakot kasi once na nag-drive ka nang wala kang insurance, pwedeng mabawi sa iyo yung pinaghirapan mong lisensya. Napakahirap kumuha ng license dito. Grabe din yung pinagdaanan.
So, ano nakikita mong difference ng pagdadrive dito sa UK versus sa Pinas? Sa UK po, mas matulin po. Kasi, nga po, wala po mga tao na nasa daan. Oo nga, tingnan niyo po. Walang tao. Ang clear. Walang mga tatawid-tawid, bigla-bigla. So, parang sinasabi mo na mas mahirap mag-drive sa Pinas. Depende po kung anong criteria. Yung kalsada ba? Clear dito di ba? Walang basta-basta tumatawid. Mahirap nga po mag-drive sa Pilipinas. Mahirap po. Sabi nga nila. Dito po, marami pong rules. So, mahirap din po. Oo, correct. Nadidistract po ako. Nakalimutan ko mag-signal. Ako na. Hindi na kita istorbohin. Ako na yung magpaliwanag. Kasi diba nagla-lesson din ako. Sa Pilipinas kasi, ang problema mo doon, ang mga problema mo doon is yung mga tumatawid, yung mga bike na bigla sumusulpot, may mga motor pa. Sobrang daming pwedeng lumitaw side by side habang nagdadrive ka. Dito naman po, kailangan yung speed limit mo tama. Dapat yung road signs ay nasusunod, kaya mo siyang basahin. Yun naman yung pinag-aaralan, kaya tayo may theory test at meron tayong instructor. You are approaching speed camera. Advance na po talaga. Pati po yung sinasabi. Na mo ba yung speed limit? Ang galing, pag speed limit ka na. So dito po kasi meron pa speed camera. Merong dyan na so sinabi po sa atin para ma-inform po tayo. Oo, na-inform ng SatNav. Ayun, malapit na po tayo sa work. Malapit na po kami. Anong tawag dito, Aizel? Dual carriageway? Hindi po, single carriageway lang po. Yan na yung work namin, mga kabilabs. Ito lang siya. Kanya-kanyang dito. Dito na po ako, sa tabi ng pula. Sino po kaya to? Kilala niyo po? Oo, si Dave, si Kit. Alam mo, nakatingin na sila dyan sa salamin. Siguro nga po. Kasi gano'n ang gawain ko Pag may sasakyan, tumitingin ako dyan sa mga bintana. Tapos ang maganda dito, mga kabilabs, tapos isa din nakakatulong, mga kabilabs, ay may camera siya sa likod. Ayun, natatansya niyo po yung distansya. Hindi na yung ini-estimate mo lang. Tapos na po. Okay, so wait lang, dyan ka lang. How do you feel right now? Ganun kasimple. Masaya? Noon din na-drive ko po yung black, diba? Una-una pa lang po ako kasi mga 50 days na po ako din nakapag-drive after getting my license. So parang naninibago po ba ako? Oo. At mag-isa na po ako, wala na po instructor. Nasanay po ako. Oo nga, oo nga. Pagkatapos po noon, eto naman po. Anong pinakauna ko pong pagka-drive? Parang sa Pilipinas lang po ba? May kontrolado ko po. Oo. Yun, naging comfortable na po ako. At ayun nga po, maganda po i-drive yung sasakyan. So, masaya po. Okay, alright. So, see you again next time, mga kabilabs. Kasi papasok pa siya. Picture muna tayo, Isaac. Nagtanggal ka ng mo. Okay, picture muna tayo, Isaac. Wait lang. Taho pa daddy mo. 1, 2. Thank you for watching, mga kabilabs. Thank you, Lord.
Okay lang. Tingnan mo sila, oh. Ano? Nakasagot ng haba. Ganun din sila, eh. Okay. Ganun po talaga kapag mahaba. Papasok na siya sa work namin. So, tatago ko na to. Okay. Hello, Kablabs. So, ka-out lang natin. Gabi na. Ayan na si Aizel. Susunduin na tayo. Binuksan na niya yung ilaw. May sundo na ako. I can't believe it. Ayaw niyang buksan kasi binibideo ko siya. Why it's closed? Why it's closed? Can you open it? How are you, Nak? Okay, so baka nagtataka kayo mga kabilabs. Bakit siya nandito na? Okay, so ang out po niya ay 4. Ako naman ay 8. So, 8 PM na po. And bumalik uli siya dito para sundayin ang kanyang magandang nanay. Maganda. Nakakalito po ito. Bakit? Yung wala pong lock sa loob ng kotse. May lock po ba ito? May lock yan, di mo lang nadidiscover. Sa pinto? Tara na, Siren. Kasi nandun na sila, umauna na yung dalawa. Mag-vlog po kayo? Just like this. Ganito lang. Papatugtog po sana ako. Pero sige po. Hindi ka na patugtog. Magka-copyright ako. Huwag na kasi maano ka, madidistract ka. Okay, so madilim na po mga kapilads. Hindi nyo na po makikita. Pero ito po yung aming ganap today. Hindi na po ako bumira. Pwede mo naman kabante. I trust Aizel's driving kasi nga he used to deliver some water way back in the Philippines. So alam ko kaya-kaya naman niya to. Malaking bagay na marunong na siya or may kotse na at nakapag-drive na siya. Thank you for watching mga kabilabs. God bless you all. Good night. Hello kabilabs. So hindi pa ako mapapakita sa inyo kasi ako ay galing work and ito patulog na po ako. Pero before that, gusto ko lang pong ipakita sa inyo na may dumating na sulat kahapon. Feb 28 po kahapon. Ang bilis dumating ng aming registration ng kotse. So, tinakpan ko na po yung mga kailangan takpan, yung mga importante. And ito po yung tinatawag nilang V5C or registration ng sasakyan. Yung nabili namin yung sasakyan. And gusto ko lang po malaman ninyo na aware po ako sa mga law dito. Bago mo gamitin ang sasakyan, kailangan insured ka na. Kailangan taxable na yung sasakyan. So, ayun lang po. And thank you for watching. Pasensya na po pala kayo kung ito na yung vlog na inilabas ko agad kasi natuwa lang ako na unang gamit ni Aizel. So, kailangan naka-vlog siya. Para hindi lang dahil sa gusto kong i-share sa inyo, pero gusto ko rin na magkaroon kami ng remembrance kung ano siya, kung paano siya nung unang gamit niya nung kotse. So, susunod natin vlog, gaya na na-promise ko sa inyo. Pagod na kasi ako. Yung boses ko ganito na siya kasi 8 to 8. Galing pa akong 8 to 8 sa work and medyo antok na ako. Gusto ko lang ilabas tong vlog na ito ngayon para fresh na fresh pa. Ayun, thank you for watching. God bless you all. See you again next time. Maraming salamat po sa lagi niyong panonood ng aming vlogs, ng aming buhay dito sa United Kingdom. Bye! I've been